Mga kachika, isipin nyo ito, isang tennis court sa Melbourne. Libo-libong tao, iba't ibang lahi, pero sa gitna ng lahat ng yan may isang tunog na nangingibabaw. Let's Alex. May bandilang Pilipino, may sigaw na galing sa puso, may atletang biglang napahinto, napangiti at muntik ng maiyak, dahil minsan, ang panalo ay hindi lang nasusukat sa score, minsan, ito ay nasusukat sa pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Welcome back, mga ka-fans, sa channel kung saan ang bawat galaw ng ating mga idolo ay hindi lang balita, kundi emosyon, sismis ng tagumpay, at kwento ng bayan. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang isang kwento na walang iskandalo pero punong-puno ng damdamin, si Alex Ila, World No. 49, isa sa pinaka-nakikitang Pilipino sa World Tennis ngayon, at habang lumalaban siya sa Australian swing, may isang bagay na mas lumakas kaysa sa kanyang forehand ang suporta ng mga Pilipino. I-feature mismo ng Australian Open si Alex Ila sa kanilang official social media, hindi dahil sa drama, hindi dahil sa kontrobersya, kundi dahil sa isang bagay na bihirang makita sa tennis world, isang buong komunidad na sumusuporta sa isang atleta. Sabi ni Alex, "It was amazing. It's been amazing." Simple ang salita, pero ramdam mo ang bigat. Dagdag pa niya, "In this part of the world, there are a lot of Filipinos but the turnout this year has grown significantly." Ibig sabihin, mga kachika, mas dumami sila. Mas lumakas sila. Mas naging maingay sila. Hindi aksidente ang lahat ng ito. Australia ay tahanan ng libo-libong Pilipino, mga Buthi, migrants, second-generation Filipinos, at ngayong may isang Pilipina na lumalaban sa pinakamalaking tennis stage. Parang lahat sila nagkaroon ng iisang dahilan para magsama-sama. May mga pamilyang nag-leave sa trabaho, may mga estudyanteng dumiretso sa court galing klase, may mga lola't lolo na unang beses nanood ng tennis dahil kay Alex, at dito, mga kachika, medyo huminto ang mundo, sabi ni Alex, "People are excited. When I'm on court, they're excited to see me." Isipin niyo yon, hindi lang siya atleta, hindi lang siya manlalaro, siya ay representasyon. Dagdag pa niya, "It's flattering and it makes me feel welcome for sure." Welcome, sa gitna ng pressure, sa gitna ng expectations, sa gitna ng global spotlight. Hindi basta-basta narating ni Alex ang World No. 49. Maraming taon ng training sa ibang bansa, maraming laban na tahimik lang. Maraming panahong walang nanonood, pero habang siya ay umaangat, kasabay din ang pag-angat ng kanyang mga taga-suporta. Ngayon, sa bawat court na tapakan niya, may mga bandilang Pilipino, may sigaw na Tagalog, may Ate Alex. May kaya mo yan. At habang mas nakikilala siya, mas lumalaki rin ang pressure. Maraming nagtatanong, kaya ba niya ang Grand Slam level, hindi ba siya mabibigatan sa expectations ng fans? Pero kung titignan mo ang reaksyon ni Alex, hindi siya nabibigatan, parang mas lumalakas pa siya. At ngayon, mga kachika, ito na ang pinakadramatikong bahagi ng kwento, Australian Open main draw debut. Unang laban ni Alex Ila sa main draw ng Key, unang beses sa ganitong antas, kalaban, Alicia Parks World No. 100, isang malakas, agresibong Amerikana. Unang beses nilang maghaharap, walang history, walang nakaraan. Pero may isang malinaw na bagay, hindi mag-iisa si Alex Ila sa court, inaasahan na muling mapupuno ang stands ng mga Pilipino, may bandila, may sigaw, may dasal, at sa bawat punto may energy na galing sa tribuna. Sabi nga ni Alex, doon siya humuhugot. Sa ngayon, mga kachika, ang fans ay halo-halo ang emosyon. Kinakabahan, excited, nananampalataya, hindi na natin tinatanong kung may suporta siya. Ang tanong na lang, hanggang saan siya dadalhin ng suportang to? Isang panalo, isang breakout run, o isang panibagong yugto sa kasaysayan ng Philippine tennis? Hindi natin alam, pero isang bagay ang sigurado: sa Melbourne, sa Australia, at sa bawat court na tapakan ni Alex Ila, may isang bansang nagbubulong ng iisang salita, "Andito lang kami." At mga kachika, minsan, yon lang talaga ang kailangan para manalo.